Noong unang panahon sa kaharian ng Agamanyog, payak na naninirahan ng isang pamilya. Si Lokos Amama ang haligi ng tahanan, si Lokos sa babae naman ang ilaw ng tahanan, at si Bago Amama naman ang kanilang anak. Simple ang kanilang pamumuhay. Si Lokos Amama ay kumukuha ng mga ligaw na gulay at halaman sa gubat na kanilang makakain, habang si Lokos babae naman ay kumikilos ng gawaing bahay. Sa kabila ng kanilang pagsusumikap sa buhay, makikita pa rin ang kanilang kahirapan na may taguyod ang kanilang pang-araw-araw dahil palagi pa rin silang salat sa pagkain. Labis na nagsumikap si Lokos Amama na makapag-uwi ng masarap na pagkain sa kanyang pamilya. Ngunit isang araw, bigla na lamang itong nilagnat at hindi na muling nakabangon. Labis ng pag-aalala ang idinulot nito sa kanyang mag-ina, kung kaya't madalas na humingi ng tulong si Lokos babae kay Ala. Ilang araw na ang nakalipas at hindi pa rin kumagaling si Lokos Amama sa kabila ng gamot na ibinigay ng albularyo. Sa ganitong sitwasyon ay nakapag-usap ang mag-ina at naitanong ni Bago Amama kung bakit ganito ang kanilang pamumuhay. Bakit sila naghihirap sa buhay? Ito ba ang nais ni Ala para sa kanila? Mahinahon itong sinagot ng kanyang ina na walang nakakaalam sa plano ni Ala. Maaaring ngayon ay naghihirap sila at bukas o ilang araw ay magiging maayos ang kanilang pamumuhay. Sa ganitong pananaw, biglang napaisip si Bago Amama at inutusan ng kanyang ina na magtungo sa kaharian ni Sultan Abdullah at humingi ng maraming abaka. Pagkaman may agam-agam si Lokos sa babae, sinunod niya ang kanyang anak at nagtungo sa kaharian. Mapagkumbabang humingi si Lukas ang babae sa sultan ng abaka at mabilis siya nitong pinagkalooban. Nagpasalamat siya at agad umuwi sa kanilang tahanan. Mabilis na kumilos si Bago Amama at bumuo ng tali at lubid sa tulong ng kanyang ina. Matapos ang kanilang pagbuo nito, nagtungo si Bago Amama at inayos ang mga patibong na kanyang gagamitin sa paghuhuli ng mga manok. Habang isinasaayos niyang mga patibong, mayroon siyang nakitang malaking bakas ng isang yapak. Kakaiba ito sa karaniwang yapak na nakikita niya sa kagubatan, kung kaya't bumuo siya ng malaking patibong. Umuwi siya matapos ang paglalagay ng patibong at sinalubong ng kanyang ina. Ibinalita nito ang pagkamatay ni Lukas Amama na labis na nagdulot ng kalungkutan sa mag-ina at napaisip kung ano ang mangyayari ngayong wala ng kanilang haligi ng tahanan. Isa pa nilang inisip ay kung paano ito'y palilibing dahil wala silang pambayad sa imam. Winika ni Bago Amama na sila na lamang munang maglilibing sa kanyang ama at kung sakaling magkaroon sila ng pera ay sa kanila ito bibigyan ng maayos na seremonya. At upang silipin ang kanyang bitag, swerte sapagkat lahat ng kanyang bitag ay mayroong nahuling manok. Naghanap si Bago Amama ng yantok at nang makikita siya ay agad na bumalik sa kinaroroonan ng mga bitag. Isa-isa nang hinuha ang manok at pagkaray itinaling mga ito sa dalawang mahahabang yantok. Isinupit niya ang nakataling manok sa magkabilang balikat at nagsimulang lumakad papauwi. Talagan mo ako! Para mo ng awa! Tulungan mo ako! Ha? Sino yun? Saan galing ang tinig na yun? Para mo awa! Talagan mo ako! Iuwi mo agad! Kung sino ka man, lumabas ka at magpakilala. Nandito ako! Nasaan ka? Narito ako, Bago Amama! Nasa isa sa mga bitag sa likuran mo! Tandang? Isang pagkalaki-laking tandang! Napakakisig ng tandang na ito! Tila siya ay isang magiting na mandirigma sa kanyang tindig at ang kanyang palong ay parang korona ng hari. Ang ganda ng kanyang mga balahibo! Hindi gaanong lapit si Tandang kay Bago Amama. Bakit alam mo ang paklan ko? Bago Amama, ako'y isang mahiwagang tandang. Kapag ako'y tumilaok, lahat ng klase ng damit ang lumalabas sa aking dibdib. At kapag ako naman dumurumi, ginto pilak naman ang lumalabas. Ha? Totoo ba ang mga
ba sinasabi mo o niloloko at pinaglalaroan mo lang ako? Upang maniwala si Bago ang Mama, nagsimulang tumilaok ang tandang. Nagulat si Bago ang Mama sa mga damit na lumalabas sa mga bibig ng tandang. Ay daw, kay gagandang mga damit. Ang gagara ng mga kulay. Mukhang pang mayaman. Mabilis na inuwi ang mahiwagang tandang kasama ng iba pang mga manok sa kanilang bahay. Masayang ibinigay ni Bago ang Mama ang mararamiyang kasuotan sa kanyang ina at inutusan itong ipagbili ito sa pamilihan upang mayroon silang maipambili ng pagkain. Mabilis na yumaman ang mag-ina sa tulong ng mahiwagang tandang at nagkaroon sila ng sapat na pera upang mabigyan ng maayos na seremonya ang kanyang namatay na ama. Nakita ito ng dalawang babaeng mananayaw ni Sultan na sina Sabandar at Kanankan. Mabilis na nagtungo sa kaharian ng Sultan at ibinahagi ang kanilang nakita sa tahanan ni Lokos sa babae na ito'y mayaman na sa tulong ng isang mahiwagang tandang. Dahil dito, ninais ng Sultan na makuhang mahiwagang tandang at ipinag-utos kina Bago ang Mama at Lokos sa babae na ipagpili ito sa kanya kapalit ng lahat ng kanyang ari-arian. Kung hindi, ay susugod doon ang kanyang mga mandirigma at sapilitan itong kukunin. Nalaman ng mahiwagang tandang ang plano ni Sultan. Kaya naman, Ipagbili mo ako, Bago ang Mama, nang matiyak na maayos ang iyong pamumuhay ng iyong ina, si Lokos sa babae. labag man sa kalooban ni Bago ang Mama, ay tinanggap ni Bago ang Mama ang winika ng mahiwagang tandang. Ipinagbili niya ito sa Sultan at pinakasalan ang prinsesa. Matapos ang kasalan, nagkaloob ng handog ang mahiwagang tandang sa lahat ng tao at nagbigay ng mga mararamyang kasuotan at maraming ginto at pilak. Matapos ang kasalan, nagkaroon ng handog ang mahiwagang tandang kay Bago ang Mama at sinabing, Tapos na ang aking misyon at nalanin kong maging maayos at masagana ka, aking kaibigan. itinatak sa kanyang puso ang kabutihan ng mahiwagang tandang. Matapos ang kanilang pamamaalam, ay masayang umalis ang mahiwagang tandang at tahimik na nagpasalamat muli si Bago ang Mama sa kabutihan nito na nagbigay sa kanya ng lahat ng tinatamasa niya ngayon.